Ang pelikula ay nagsisimula sa isang desoladong disyerto ng Utah, kung saan makikita natin ang isang palaboy na bata na naglalakad at kumakain ng putol na daliri ng tao. Di nagtagal, nakilala natin ang ating pangunahing tauhan na si Windham, na nagmamaneho papunta sa parehong lugar. Siya ay isang profesional na photographer na dumating dito upang kuhanan ng larawan ang eclipse. Umakyat siya sa isang napakahirap na bato at sa wakas ay nakahanap ng perpektong lugar para itayo ang kanyang kamera. Hindi nagtagal, nagsimula na ang eclipse, at nakakuha si Windham ng ilang nakakabighaning larawan. Pagkatapos, nagpasya siyang umalis at pumunta sa kanyang nakaparadang kotse sa tabi ng daan. Ngunit sa pagkakataong iyon, napansin niya ang isang batang umiiyak na nag-iisa sa malayo. Tinanong ni Windham kung ano ang nangyari, at inilahad ng bata na siya ay nahiwalay sa kanyang mga magulang at naligaw. Sa pag-aalala, tinanong ni Windham ang bata na sumama sa kanyang kotse upang hanapin ang kanyang mga magulang. Ngunit bigla na lamang tumayo ang bata at naglakad sa ibang direksyon, sinasabing nandoon ang kanyang mga magulang. Naguluhan si Windham, ngunit hindi niya maaring hayaan na mag-isa ang batang ito, kaya't walang muwang siyang sumunod sa kanya. Matapos ang ilang minuto ng paglalakad, napagtanto niya na madilim na at tinanong ang bata na bumalik. Parang kakaiba, sinimulang insultuhan siya ng bata at tumakbo palayo. Naiwan si Windham sa isang masalimuot na sitwasyon habang dumidilim na at malayo pa siya sa kanyang kotse. Sinubukan niyang hanapin ang daan pabalik sa pangunahing kalsada ngunit tuluyang nawawala. Sinubukan pa niyang tumawag sa isang tao, ngunit walang serbisyo sa disyerto. Ilang sandali pa, nagulat si Windham nang marinig niya ang babaeng kumakanta sa kalayuan. Sinusundan niya ang tunog at sa lalong madaling panahon ay nakakita ng isang cabin sa ilalim ng kanyan. Napansin din niya ang isang maaaring iurong na hagdan patungo sa cabin, na maingat niyang binaba. Pagdating niya, kumatok siya sa pintuan ng cabin, at sinagot ito ng isang babaeng nagngangalang Alina. Ipinaliwanag ni Windham ang kanyang sitwasyon, ngunit hindi nagulat ang babae sa kanyang presensya. Malumanay siyang inimbitahan na pumasok at inalok siya ng pagkain na hindi masyadong nagsasalita. Tinanong niya kung paano makakalabas dito, ngunit hindi sumasagot si Alina. Nagdulot si Windham ng pagkabigo at sinubukan niyang umalis, ngunit iginiit ng babae na huli na at hiniling na manatili siya. Nang walang ibang pagpipilian, pumayag siya at humiga sa malapit na kama. Maya-maya ay napansin ni Windham si Alina na naghuhubad at naglilinis ng sarili sa kabilang kwarto. Ito ay kakaiba sa kanya ngunit hindi niya ito masyadong pinapansin at ipinikit ang kanyang mata. Kinaumagahan, nag-iwan si Windham ng kaunting pera para kay Alina at nagpatuloy na umalis. Gayunpaman, nagulat siya nang makita na ang cabin ay napapaligiran ng matarik na bangin, isang bagay na hindi niya napansin noong nakaraang gabi. Ang mas nakakagulat pa ay ang katotohanan na ang ibabang bahagi ng hagdan mula noong nakaraang gabi ay nawawala. Nang magising si Alina, tinanong niya kung saan napunta ang hagdan. Kalmadong siyang sumasagot na minsan kinuha ito ng mga lokal para sa kanilang kagamitan at maaaring ibabalik mamaya o bukas. Nagtanong si Windham tungkol sa iba pang mga ruta papalabas, ngunit ipinaalam sa kanya ni Alina na wala. Nakakadismaya ito sa ating bida, at napilitang siyang manatili doon ng isa pang araw. Karamihan sa kanyang oras ay ginugol niya sa pagkuha ng mga larawan. Sinubukan din niyang umakyat sa bangin, ngunit dahil sa init ay imposible niyang magawa ito. Sa hapon, nagalok si Alina na linisin ang kanyang mga damit dahil sila ay naging marumi. Kapag tumanggi ito, tinanong siya kung ano ang iisipin ng kanyang asawa na makita siya sa ganitong kalagayan. Ang pahayag na iyon ay kakaiba kay Windham, kaya't mabilis niyang nilinaw na siya ay hindi pa kasal. Kinabukasan, naghahanap siya sa bahay ni Alina ang anumang bagay na makakatulong sa kanya sa pag-akyat. Sa kalaunan ay nakahanap siya ng piko at sinubukang gamitin ito sa pag-akyat sa mga bato. Ngunit ilang sandali pa, biglang may mga batang naghagis ng naputol na ulo ng hayop sa kanya. Dahil dito ay nawalan siya ng balanse at agad siyang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Nang magising si Windham, nalaman niyang gabi na. Siya ay nakaranas ng matinding sakit at napagtanto na siya ay hindi sinasadyang natusok sa piko sa kanyang binti. Nagsimulang sumigaw si Windham para humingi ng tulong, at sa wakas ay nakuha ni Alina ang atensyon. Dali-dali siyang pumunta sa kanya at maingat na tinanggal ang piko habang umiiyak siya sa sakit. Sa ilang sandali, nawalan ng malay si Windham at dinala siya ni Alina pabalik sa kabom upang gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkalipas ng 2 araw, medyo bumuti ang kanyang pakiramdam at muli niyang sinubukang makaalis doon. Tumingala siya sa tuktok ng kanyan at sumisigaw ng tulong, ngunit walang dumating na tumulong sa kanya. Sa galit,
Hinayla ni Wyndham si Alina palabas at hiniling na malaman kung ano ang nangyayari. Hindi siya sumagot sa tanong na iyon ngunit tinitiyak niyang aalagaan at pakainin siya. Gayunpaman, galit na sinabi ni Wyndham sa kanya na gusto lang niyang bumalik sa kanyang normal na buhay. Sinabi niya na mayroon siyang buhay sa labas ng mundong ito at ang mga tao ay umaasa sa kanya. Sinubukan ni Alina na lumapit sa kanya, ngunit tumanggi si Wyndham at hiniling na pabayaan siyang mag-isa. Di nagtagal, dumating sa tuktok ang isang batang lalaki na nagngangalang Corvus at ang kanyang kapatid na babae at tinawag si Wyndham. Inihayag ni Corvus na narinig niya ang sigaw kanina at tinanong kung kailangan niya ng tulong. Lubhang gamaan ang loob ni Wyndham nang dahil dito at ipaliwanag kung paano siya na-trap at kailangan makaalis. Bilang tugon, tiniyak sa kanya ni Corvus na mayroon siyang lubid at makakabalik siya sa lalong madaling panahon. Nagbigay ito kay Wyndham ng pag-asa at sabik niyang hinihintay ang bata. Agad na bumalik si Corvus at inihagis ang lubid pababa, hiniling kay Wyndham na itali ang kanyang sarili dito. Siya ay walang kamuwang-muwang na sumunod, pagkatapos ay nagsimula sina Corvus at ang ibang mga batang lalaki na hilahin siya pataas. Gayunpaman, bigla silang huminto sa kalagitnaan at sinimulan ang pangungutya kay Wyndham, na ngayoy nakahinto sa ere. Binyuli siya nila sa pamamagitan ng pag-aalug-alog ng lubid ng paulit-ulit, at isa sa kanila ay inihiyan pa ang kanyang mukha. Bilang resulta, tinamaan si Wyndham ng isang bato at nawalan ng malay. Sinubukan nilang bigyan siya ng karagdagang pinsala ngunit biglang lumitaw si Alina at pinagalitan ang mga lalaki sa kanilang lokal na lingwahe. Ito ay nagudyok sa kanila na mabilis na tumakbo palayo doon. Nang gabing iyon, nagising si Wyndham at natuklasan niya na nasa kama ito ni Alina. Tumayo siya at sinubukang makaalis muli, ngunit siya ay sobrang nanghihina at sa katagalan ay nahulog siya sa lupa. Habang umiiyak sa pagkabigo, pinayuhan siya ni Alina na tanggapin ang kanyang kapalaran at mag-adjust sa bagong buhay na ito. Nagtanong si Wyndham tungkol sa mga kabataang lalaki at kung bakit sila ganon kasama sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Alina na sila ay mga ligaw na bata na nagkakaisa sa disyerto. Sinabi niya sa kanya na wag na itong damdamin, dahil sila ay mga tanga lamang at boring na mga lalaki. Ang eksena ay pumutol sa ilang linggo, kung saan tinanggap na ni Wyndham ang kanyang kapalaran at mapayapang namumuhay sa disyerto. Inaalagaan din siya ni Alina, at naantig siya sa kanyang mga pagsisikap. Isang araw, dinalhan siya ng isang binatilyo ng isang pakete na naglalaman ng pagkain at iba pang mga pangangailangan. Nagulat ito kay Wyndham at nagtataka siya kung saan nanggaling ang mga paninda. Gayunpaman, naniniwala si Alina na mas mabuting huwag magtanong at simpleng ini-enjoy ang ibinigay. Nang marinig ito, pinaghihinalaan niyang isa rin siyang biktima tulad niya at napilitang manatili dito. Nang gabing iyon, isang lasing na si Wyndham ang nakarinig ng kaguluhan sa labas kaya pumunta siya para mag-imbestiga gamit ang martilyo. Hindi nagtagal ay naabutan niya si Corvus, na nakadamit bilang babae. Pagkaraan ng ilang sandali sa panunokso sa lalaki, hinawakan ni Corvus ang kanyang martilyo, dinilaan ang kanyang mukha, at tumakas. Labis na ikinagalit nito ni Wyndham kaya bumalik siya sa cabin at sinimulang sigawan si Alina. Sinisisi niya siya sa pagpayag sa mga psycho boy na ito na kontrolin ang kanilang buhay. Gayunpaman, hindi tumugon si Alina tulad ng dati at nagmumungkahi na dapat siyang matulog. Lumipat siya sa kanyang kama at nagsimulang linisin ang sarili habang hiyubot-hubad. Nang makita ito, ang lasing na si Wyndham ay natukso din sa kanyang mga pagnanasa at naging matalik sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Habang abala si Wyndham sa hardin, tinawag siya ng isang batang lalaki na nagngangalang Lepus mula sa tuktok, tinatanong kung ano ang ginagawa niya. Sumagot si Wyndham na nagtatanim siya, sa kabila ng pamumuhay sa disyerto, napagtanto niya na ang hukay ay halos isang microcosm sa sarili nito. Nang tanungin ng bata kung ano ang microcosm, ipinakita ni Wyndham na ito ay tumutukoy sa konsepto ng pagbuo ng maliit na buhay sa isang mas malaking lugar. Na-impress si Lepus sa kanyang mga mabiganing salita at nagpapahayag ng pagnanais na pag-aralan din ang mga naturang paksa. Sumang-ayon si Wyndham na turuan siya ngunit humiling ng tulong mula sa kanya bilang kapalit. Gayunpaman, tila labis na kinakabahan ang bata at mabilis na umalis. Mamaya sa bahay, napansin ni Wyndham ang isang vintage na litrato ng isang babae at tinanong si Alina kung sino ito. Ininayag niya na ito ang unang ina na dumating sa lokasyong ito. Hindi maintindihan ni Wyndham, ngunit bigla siyang ginulat ni Alina sa pag-anunsyo na siya ay buntis. Tinitiyak din niya sa kanya na hindi siya kinakailangang alagaan kung ayaw niya. Gayunpaman, inakusahan siya ni Wyndham na niloloko siya at iniinsulto siya sa pagsasabing ayaw niyang palakihin ang kanyang anak ng isang inbred psycho woman.
Malalim ang kanyang mga sinabi na saktan ang damdamin ni Alina at napaiyak siya. Kinaumagahan, nag-jogging si Windom nang bumalik si Lepes at kausapin siya. Humihingi ng tulong si Windom, na sinasabing nandito ang babaeng buntis at dapat silang lumabas. Hiniling niya kay Lepes na magdala ng lubid at binanggit na ito ang kanyang unang aralin sa pisika. Mukhang interesado ang bata, at kinumbinsi siya ni Windom sa pagsasabing kapag nakatakas sila, lahat sila ay mabubuhay bilang isang pamilya. Pumayag si Lepes na tumulong ngunit iginiit na dapat niyang gawin ito habang natutulog ang iba. Sa kasamaang palad, narinig ng isa pang teenager ang kanilang pag-uusap at inalis doon si Lepes. Mamaya sa bahay, tinanong ni Alina si Windom tungkol sa kung ano ang kanyang sinabi sa bata. Ibinunyag niya na si Lepes ay mabait at matalino, hindi katulad ng ibang mga psychos. Gayunpaman, nang banggitin niya kung paano nangako si Lepes na tutulong sa pagtakas, ngunit si Alina ay nagalit. Ibinahagi din ni Windom na kapag umalis siya, makakalakbay siya, magkakaroon ng kalayaan, at kumain ng cheeseburger. Nakakagulat, hindi alam ni Alina kung ano ang cheeseburger dahil hindi pa siya nakakalabas. Nang sila ay nakatulog, nakita natin ang mga binatilyo na nagbihis ng kakaiba at nagsasagawa ng ritual sa gilid ng bangin. Nang magising sina Windom at Alina kinaumagahan, natakot sila nang makita si Lepes na nakatali sa isang lubid sa tuktok ng kanyan. Siya ay patay na, at nakita natin na pinunit ang kanyang likod. Si Alina ay sumisigaw sa takot at sumigaw sa magkakapatid huwag gawin ito sa isa't isa. Inaakusahan din niya si Windom sa pagpayag sa kanyang anak na mapatay at sobrang galit. Bago niya maintindihan ang sinasabi nito, inaatake siya ni Alina at sa huli pinatumba siya ng isang pirasong kahoy. Ang eksena ay pinutol sa ilang buwan, kung saan makikita natin si Windom na nakakulong sa isang hawla na parang isang hayop. Sa ngayon, si Alina ay nabuntis ng husto, binigyan siya ng tubig at pagkain para lang siya ay mabuhay ngunit hindi siya nagsasalita ng maayos. Isang hapon, napansin ni Windom ang isang babaeng hiker sa tuktok ng kanyan at umaakit sa kanyang atensyon. Nagmamakaawa siya sa kanya na tulungan siya at hinihimok siyang tumawag kaagad ng pulis. Sinabi niya sa kanya na maghintay habang siya ay tumatawag, na nagdagdag ni Windom ng kaunting pag-asa. Gayunpaman, sa ilang sandali, nakita niyang kinuha ni Corvus ang babae at brutal na pinatay. Sinimulan ni Windom na sirain ang hawla, napagtanto na hinding-hindi siya makakatakas sa impyernong ito. Nang gabing iyon, isang maliit na bata ang lumapit kay Windom sa kulungan at inabutan siya ng prutas. Tanggap niya ito at nagsimulang kumain, na sa lalong madaling panahon ay nagiging sanhi para ma-disoriented. Makalipas ang ilang sandali, napansin niya si Alina at ang mga binatilyong kalalakihan na umakit sa isang kultong ritual na nasa malayo. Sa kanya napansin na ang mga batang ito ay talagang mga anak ni Alina, ama ng iba't ibang lalaki. Sa panahon ng ritual, nakatayo si Alina na may mga dahon sa kanyang mata habang sumasayaw ang mga lalaki sa paligid ng apoy. Makalipas ang ilang araw, nang magsimulang sumapit ang taglamig, si Alina ay nagdadala ng kumot para kay Windom sa hawla. Sinamantala niya ang pagkakataong ito at nagmamakaawa para palayain siya. Sinasabi niya na hindi na niya gustong bumalik sa dati niyang buhay at handa na niyang palakihin ang lahat ng mga batang ito kasama siya. Gayunpaman, nilinaw ni Alina na wala siyang pakialam tungkol sa kanya. Ang kailangan lang niya ay ang kanyang binhi, at dahil pinaglihi na ang bata, siya ay wala ng silbi sa kanya. Inihayag niya na ang tanging dahilan kung bakit niya ipinanatili siyang buhay na iyon dahil hinihintay niya ang pagsilang ng kanilang anak. Kinaumagahan, nagsimulang magkaroon si Alina ng contraction at nakaramdam ng matinding sakit. Agad niyang pinakawalan si Windom mula sa kanyang kulungan at humihingi ng tulong sa kanya. Inamin niya na siya ay nakaranas ng sobrang sakit at hindi pa niya nararanasan ito dati pa. Sa kabila ng lahat at nangyari, si Windom ay nagmamalasakit sa kanyang anak at nagpasya na tulungan si Alina. Ngunit ilang sandali, napansin niya ang mga teenager na naghahagis ng hagdan sa kanyan para sa kanyang pagtakas. Ito ay naglalagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon dahil si Alina ay may sakit at kailangan siya. Ngunit ito rin ang tanging pagkakataon niya na umalis. Sa huli, nagpasya si Windom na iwanan si Alina sa kanyang kapalaran at tumungo sa hagdan. Pero hindi nagtagal ay napatigil siya nang marinig niya ang iyak ng bagong panganak. Agad siyang lumingon sa paligid at niyakap ang kanyang anak na babae ng may kagalakan. Si Windom ay panandaliang nakalimutan ang lahat ng paghihirap na dinanas niya, at nagagalak sa pagiging ama. Pagkatapos nito, kinuha ni Alina ang bata at nangakong papakainin at aalagaan ang kanilang anak na babae. Sinabi niya na balang araw,
ang bata ay matutupad ang kanyang layunin at magiging isang ina. Nagpapasalamat siya kay Wyndham sa pagtupad sa kanyang tungkulin at sinabi niya na tapos na ang kanyang bahagi. Siya ay nalilito, ngunit sa sandaling iyon, isa sa mga nakatatandang lalaki ang naghiwa ng kanyang lalamunan mula sa likuran at pinatay siya. Sa huling eksena, iniimpake ni Alina ang kagamitan ni Wyndham at inilagay sa isang baul. Nilapitan niya ang umiiyak niyang sanggol at sinusubukang aliwin siya. Sa labas ng bahay, nakita natin ang bangkay ni Wyndham na nabubulok sa lupa.